Hola from Barcelona. Holy Week ngayon dito sa Spain. Ano nga bang ginagawa ng mga Espanyol tuwing Semana Santa? Tulad din ba ito sa Pilipinas? So for today's video, share ko sa inyo mga kaganapan at kung ano mga binibenta namin sa linggong ito. At samahan nyo na rin ako na mag-prepare ng lunch at ipapakita ko sa inyo kung paano nila i-celebrate ang Easter dito. Maaga ako napunta sa bahay ng biyenan ko. Dito kasi kami magsa-celebrate ng Easter. Sa mga ganitong okasyon, maraming pamilya nagsasama-sama. Ito ang araw kung kailan kailangan present ang mga ninong at ninang para sa kanilang mga inaanak. So talagang excited na mga anak ko. Ito kasi ang araw na makakatanggap sila ng Mona de Pascua o Easter cake. Ang pagbibigay ng Mona de Pascua o Easter cake sa kanilang mga inaanak ay isang unique tradition at nakasanayan na dito sa Catalonia, sa Valencia at other parts of Eastern Spain. Ang Easter dito ay tinatawag nila na Dia de Pascua. Walang exact date. Nakadepende kasi ito sa lunar calendar. Sabi nila sa unang full moon daw bago mag-spring season. Ang shop namin ay punong-puno. Nangangamoy chocolate tuwing Holy Week. Gumagawa kami ng daang-daang Easter cakes. Nakasanayan na rin kasi ng karamihan na bumili na lang ng Easter cake. Nireregalo nila kesa gumawa pa sa bahay. Hassle-free na rin kasi. Ang Monas de Pascua is sponge cake. Gawa lang ito sa egg, flour at sugar. Hinahati sa gitna para lagyan ng iba't ibang fillings like cream, chocolate, truffle cream at buttercream. At nasa sayo na rin kung anong gusto mong decoration sa labas. Sa shop, ito mga binibenta namin. Lahat ng ito ay ang mga most common cakes na makikita nyo sa isang Catalan pastry shop. Meron ding chocolate sponge cakes at pwede rin jam sa loob. Kahit anong cakes actually pwede naman. Basta lalagyan mo lang siya ng chocolate eggs, colored feathers as decoration. Ay, hindi rin pala pwedeng mawala itong maliliit na manok. Ang original Mona de Pascua daw sa isang miyembro ng aming pamilya ay brioche cake na merong hard-boiled egg sa taas. Bilang ng itlog sa cake na ito ay nakadepende kung ilang taon na ang iyong inaanak. At ang mga decorations na ito ay nagsisimbolize as renewal and the joy associated with spring season. Kaya tinatawag din nila ito na Pascua Florida, end of Quaresma at arrival of spring. Kakahintay sa mga ninong nila ay nagutom ng mga anak ko. Hindi na tuloy nila napigilan na papakin ang lunch namin. Hindi kami nagluto today. Ang handa namin ay ang typical na pagkain nila dito. Assorted cold cuts at cheese platter. May ilang pika-pika at vegetables na nasunog ko pa. Tuwing may cold cuts sa lamesa, hindi pwedeng mawala ang pan con tomate, bread with tomato. Ito-toast mo muna yung tinapay, tapos saka mo papahira ng kamatis, lalagyan ng konting salt at olive oil. Ready na ang lunch, nagdatingan na rin ang buong pamilya. So yan ang mga hinanda namin today. Medyo light kasi sa dami ng cakes at chocolates for dessert. Siguradong mabubusog ka na dito. Hindi nawawala ang wine sa lamesa sa mga ganitong okasyon. Masayang-masaya ang buong pamilya ko dito. Kasi once or twice lang kami magkita-kita yun. Walang silent moment. Kwentuhan dito, kamustahan doon. Pinapanood din daw nila mga vlogs ko. At nagre-request nga mga ito, nalagyan ko daw ng subtitle in Catalan. Naku, subtitle nga in English, wala Catalan pa kaya? Siguro one day. Tapos na kami mag-lunch, oras na para ilabas ang Mona de Pascua. Ang mga ninong ang nagre-regalo ng cake sa araw ng Easter. Ang mga ninang naman ang nagbibigay ng palaspas para sa Palm Sunday. Bukod sa palaspas, tradisyon din ng mga ninang dito na magregalo ng bagong set ng damit at sapatos para sa kanilang mga inaanak. Isusuot naman ng mga bata para umatin ng Palm Sunday Mass. Daladalang kanilang mga palaspas. Bukod sa palm leaves, may ilan-ilan rin na nagdadala ng sangay at dahon ng olives at laurel. Ang Semana Santa sa Spain ay naging tourist attraction na rin. Sa sobrang haba at magagarbong prosesyon ng mga floats at nazareno sa iba't ibang probinsya ng Spain, ay nakilala at talagang dinadayo na ito ng iba't ibang lahi. Kung bibisita ka dito during Holy Week, i-recommend ko sa'yo na bisitahin ang bandang south or southeast ng Spain like Sevilla and Malaga, Andalusia, Alicante, Granada, Toledo, and Valladolid. Sikat ang mga lugar na ito pagdating sa prosesyon during Holy Week. Ito na pinakihintay ng mga anak ko, inabot na ng mga ninong at ninang ang kanilang mga regalong Mona. Si Jana nag-request siya ng unicorn at rainbow. ¿La probem? At ito naman ang request ni Julia. Lahat kami natuwa at namangha. Estoy tan sagieshi. Nagpitsura na rin kami bago namin sirain at kainin ang mga cakes nila para naman meron kaming remembrance. Ang gagwapo at ang gaganda naman ng mga katabi ko. Nahahawa tuloy ako. Charot. Ibinigay na rin ng asawa kong regalo niyang Mona sa inaanak niya. Nag-effort talaga si Jaume dito. Dahil baby pang inaanak niya at first Mona de Pascua ni baby ito, isinigurado niya na memorable at maganda sa picture. So kinuha niya ang pinakamalaking chocolate egg na binibenta namin sa shop. Binuksan at nilagyan niya ito ng sapatos sa loob para meron si baby na remembrance.
After naman ng Monas, inabot namin sa aming mga relatives ang pasalubong namin na na-expired na. Galing pa kasi itong Pinas. Halos mag 1 year na rin kasi nung huli kaming nagkita. Nag-uwi ako ng 20 na bayong ng manok noon at mga pamaypay. Grabe, ang daming natuwa. As in, ginagamit talaga nilang bayong na binigay ko kapag pumupunta sila sa dagat sa pamamalengke. So, sa loob ng basket na yun ay meron pamaypay, pad holder. Nabili namin lahat ito sa Rosario, Batangas. Nagdagan ko na rin ng dried mango, lychee jelly ace, banana chips, tang, chicheria at kape from my Tita Jo na na-expired na. Sayang, hindi ko din na-check ang date. Tita Jo, kung nanonood ka, isang box lang yung na-expired ha. Ganito na ang eksena ng lamesa namin ngayon. Hindi ko na alam dyan kung alin ang baso kasi palipad-lipad na kami ng upuan yan para makipagtsikahan. Dumating na rin ang mamilo ko na galing pang Monaco. Humigop lang daw siya ng sariwang hangin doon. Sana all. Hindi pa pala natatapos ang bigayan ng Monas. May nagsulputan pang mga bata. Dahil hindi sila nabinyagan at wala silang official na ninong at ninang, ay ang hipag ko na lang ang tumatayong ninang nila. Marami na rin kasi ngayon dito sa Spain ang hindi na nagpapabinyag. Pero hindi ito ang basehan. Wala mang binyag, ninong or ninang. Diyan naman ang nanay at tatay or any member of the family na nagbibigay ng Monas sa araw ng Pasko. So hanggang dito na lang ang video natin for today. Paki-comment na lang sa baba kung ano ang pinakanagustuhan nyo sa video na ito. Hanggang sa susunod. Adios!